kailangan ko bang ipamuka na hindi na masaya si Rico sa kanya? I can relate to that. Dumating din si Kevin kasi sa point na hindi na siya masaya kay Stella. Sorry ka na lang, Dina. Yang kalandian mo ang magpapahamak sa'yo. Saan ang galing ang mga to? Ano? Hindi ka makapag-deny, no? Ayaw mo talagang tantanan ng asawa ko! Duwag ka, Perry! Lumabas ka! Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa akin, idedemanda ko siya. You make sure to tell him that. Ipapantay ko lang yung itsura mo. Sa sama na ugali mo! Salamat, On. Ma'am! 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 Narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo. Alam ko na rin yung plano nilang pagganti sa akin. Pre, kung demanda lang gagawin sa'yo, madali lang lusutan yan. Pero paano pag may iba silang plano sa'yo? Dan, pare, alam mo namang hindi ko problema yun. Handa akong lumaban. Tsaka isa pa, simula pa lang alam ko na nagagantihan ako nun. Sa yaman ba naman ng pamilya nun, para hindi posibleng ipatumba ako nun. Bakit hindi mo na lang kausapin si Misha? Dali lang yan. Pare, para ano, iyakan ako nun? Susumbatan ng kung ano-ano? Pare, kilala mo naman ako, hindi ako magaling sa confrontation. Alam ko yun, alam ko yun. Hindi mo ba naisip, mas masakit para sa kanya kung yun ang gagawin mo? Pre, isipin mo muna. Kapag sinabi mo yan, you realize, I don't love her pala. Mas naiganti mo na si Stella sa kanya. Sinubuyan ng asido sa mukha? Oo. Kasi ang sabi pa nila, kabit yan. Kaya sinubuyan ng asido sa mukha ng asawa. Tama lang pala ginawa ng asawa. Ayun. Mga walang hiya kayo? Bakit niyo ako pinagchichismisan, ha? Ma'am, sorry po. Kala po namin tulog po kayo eh. Ang kapal ng mukha niyo, dito pa kayo nagchismisan sa kwarto ko? Ano ko, bige? Lumayas kayo! Layas! Bilisan niyo! Ano? Pinuntahan ka ni Misha? Anong ginawa mo? Hinarap mo ba siya? Hindi. Wala naman sa plano na harapin ko siya eh. Tsaka isa pa, wala naman akong pakialam kung ano man yung nangyari sa amin noon. Pero tingin ko, dapat ginawa ko yung sinuggest ni Dan eh. Bakit? Ano ba sinabi ni Dan? Nakausapin ko ng harapan si Misha. Dahil mas masakit daw sa isang babae na sasabihin mo sa kanya ng harapan na hindi mo naman talaga siya minahal. Na laro lang ang lahat. Trip lang. Tama siya. Alam mo, Perry, masakit talagang masabihin na hindi ka mahal ng isang tao. Tulad ng sinabihan ako ni Kevin na ganun. Sana nga pa ulit-ulit na lang niya akong sinampal. Kaysa yung sabihin niya sa akin na hindi naman niya talaga ako mahal. Stella, Perry, panoorin niyo to. Mga kaibigan, sa police report, babaeng sinabuyan ng asido sa mukha. Maayos na ang lagay dito sa ospital. Si Dina Carvajal, isang kilalang socialite, ang sinabuyan ng asido sa mukha ng asawa di umano ng kanyang boyfriend. Ito ay matapos makatanggap siya ng litrato ni Dina at ng kanyang asawa. Iniimbestigahan pa ang ilang pangyayari sa naganap na insidente. Ito ang News Oras-Oras. Ano? Si Dina sinabuyan ng asido sa mukha? Ano pa nga ba? Sunog na yung mukha ni Dina. Ang nangyari sa'yo? Ba't bigla kang lumabas? Para kasi akong kinapos ng hininga kaya lumabas ako. Huwag mo sabihing apektado ka sa nangyari kay Dina. Kasi kami ni Megan na nagplano nun eh. Oh, teka lang wala sa plano na sabuyan ng asido ng asawa si Dina. Pero yung ginawa natin ang nagtulak sa kanya para gawin yun. Stella, mukha lang ni Dina ang nasira sa kanya. Pero ikaw,
buong pagkatao mo. Wala pa nga sa kalingkingan to ng lahat ng kasama na ginawa sa'yo ni Dina eh. Swerte pa nga yung Dina na yan, inaasido lang yung sinaboy sa mukha niya eh. Kung ako yon, paliguan ko ng bala ng baril yung mukha nun. Uy, Stella, huwag ka nga mag-guilty dyan. Tama nga lang yun sa kanya eh. Buti nga kamo. I'd been set up. Yun ang nararamdaman ko. Ano mo naman nasabi yan, Dina? Pinagkita kami ni Rico, saka kami pinicturan. Tapos, pinadala yung picture sa asawa niya. I have a feeling that there's someone behind this crap. Ano ba tong kamalasan na nangyari sa atin? Kung kailan lang may gustong tumulak sa'yo sa bangin. Tapos yung nagpupulis sa'yo. And then, hindi ako sinupot ni Perry sa kasal. Parang sunod-sunod lang mga negative events. And now this? Sana hindi ako tama sa hinala ko ng isang tao lang ang gumagawa nito. Si Stella. Ayan ka na naman. Ilang beses mo lang ba nakita yung Stella na sinasabi mo? Lucci, I doubt it. May utak ang gumawa nito. Si Stella, wala siyang utak. Okay, so sinong gumawa nito? I refuse to think that Perry has anything to do with this. Hindi ko matatanggap na all this time pinaglalaroan lang niya ako. Dahil kung ganun lang pala, papayag na ako na ipapatay siya ni Daddy. Diyos ko, alam kong kahit hindi ko sabihin sa inyo, alam ninyong punong-puno ng galit ang puso ko. Kaya pasensya na. Pasensya na kung sa sarili kong kamay nilalagay ang pagpaparusa sa mga taong may kasalanan sa akin. We will see kung naghilom na yung sugat, ha? At kung okay naman, ha, pwede na kita i-discharge mamaya. Dok, wala akong pakialam kahit magtagal ako dito. Ang importante, maging maayos ang lagay ko at maging maayos yung mukha ko. Well, we can decide after natin makita yung sugat mo sa mukha. Patawarin niyo po ako kung pinangungunahan ko ang mga plano niyo. Diyos ko, pasensya na po. Patawarin niyo ako. Dahil sa tuwing may hindi magandang nangyayari sa kanila, natutuwa ako. Bakit ganyan ang reaksyon niyo? I'm sorry, Dina. Bigyan niyo ako ng salamin. Bigyan niyo ako ng salamin! Huwag kang tatanga-tanga akin ng salamin! Sa tuwing nasasaktan sila, nagdiriwang mo ako. Kaya humihingi ho ako ng patawad. Diyos ko, pasensya na po. Dahil hindi pa dito nagtatapos. Hindi pa tapos ang paghihiganti ko sa kanila. Hindi ganito ang itsura ko! Hindi ako pangit! Bakit ganito ang itsura ko? Ma'am, I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry. Hindi ko rin kailangan ng awa mo. Get out. Lumayas kayo. Get out! Out! Hina, tama na. Maayos pa naman yan eh. Maghanap na lang tayo ng magaling na doktor. Ayop ka, Cecil. Pag nakalabas ako dito, bubuhusan din kita ng asido. Idadamay ko yung buong katawan mo.
Ayan, Perry. Ikaw na magtago niyan. Tago mo sa safety deposit box. Ninong, ano ho itong mga to? Mga title ng lupa, certificate of stocks, mga bank deposit ko. Lahat ng ari-arian ko. Hindi tinanggap ni Gloria nung binigay ko sa kanya. Pero gusto ko, mapunta sa aking mag-ina lahat ng aking ari-arian. Gusto ko, kahit wala na ako sa mundong ito, plansyado na lahat. Huwag ko kayo mag-alala, Ninong. Ako na pong bahala sa mga to. Ninong, tanong ko lang ho. Wala ho ba talaga kayong balak sabihin kay Stella na kayo ang tunay niyang ama? Hindi na. Maligaya na ako na nagkasama kami ng anak ko. Pero Ninong, mas magiging masaya ho kayo kapag nalaman ni Stella na kayo ang tunay niyang ama, di po ba? Parang narinig ko yata pangalan ko. Tama ba? Tama ba yung dinig ko na pinag-uusapan niyo ako at saka tungkol sa itay ko? Hi, Mom. Ay. Si Lucci? Bumisita kay Dina. Hindi na nga ako sumama. Kasi may mga emails akong hinihintay and I have to print out a lot of things. Ano yan? Pinapaimbestigahan ko si Fidel Saavedra. His finances, business history. Malaki asset niya eh. Kaya kayang-kaya niya akong lamunin na buo. And where did you get this information? Natural sa akong mga koneksyon. Kailangan makaganti ako sa hayop na Fidel na yan. Hindi ako naniniwalang wala siyang baho. Yun ang aalamin ko. Tsaka ako pasisinawin. Hindi, Stella. Ang sinasabi ko kay Sir Miguel na halos ituring mo na siyang tunay na ama. Dahil yun din ang turing namin sa kanya ni Megan. Totoo ho yun, Sir Miguel. Hindi ko naman kasi naranasan kung paano ba magkaroon ng tatay eh. Pero nung nakilala ko kayo at nakasama, doon ko nakita na ganun pala talaga ang isang ama. Yung handa siya laging tumulong sa anak niya at siya yung tagapagtanggol nito. Alam mo, Stella, ginagawa ng lahat ng ama sa kanyang mga anak yung ganyan. Siguro kung binigyan mo ng pagkakataon na makasamang itay mo, eh gagawin din niya yung ginagawa ko. Sabi ko kasi ni Inay, masamang tao si Itay eh. Pero kahit na ganun, gusto ko pa rin siya makita noon. Siguro naman, merong paliwanag kung bakit naging masama ang itay mo. Siguro nagbago na siya. Naituwid na niya lahat ng kanyang pagkakamali. Sana nga po, Sir Miguel. Sana nagbago si Itay bago man lang siya namatay. Para alam niyo yun, para kahit na kung ano pang sabihin nila tungkol kay Itay, wala akong pakialam. Alam niyo kung bakit? Dahil may pagmamalaki ko siya na nagbago siya at hindi siya namatay na masamang tao. Pasensya ka na. Sir Miguel?
Mang Bert, sundan mo yung kotseng yan. Siya yung magpapakita sa atin kung saan nagtatago si Perry. Sige, ma'am. Dali na. Lia, huwag ka makailam dyan. Anong tinitingin-tingin ninyo? Get back to work! Ay, ma'am, akala ko po hindi po kayo dadaan dito. Ipapadala ko na lang po sana sa inyo yung mga pipirmahan yung cheque. Nandito na ako eh. Hindi dito ko na lang pipirmahan. Sige na, kunin mo na. Sinong mumu, ha? Halika nga dito. Sinong mumu? Sinong mumu? Huwag mo kung tatawagin mo, naiintindihan mo, ha? Ma'am, bakit niyo po sinasaktan ng anak ko? Paano? Yang anak mo walang modo? Tawagin ba naman akong mumu? Bastos! Sige na, lumayas na kayo! Get out! Out! Ano? Sira yung mukha ni Dina? Oo, sobrang nakakatakot. I know she's a friend. At hindi ko gusto yung nangyari sa kanya. Pero Han, kapag nakita mo si Dina, hindi mo na siya halos makilala. Ibang klase magalit yung asawa ni Rico. Buti na lang hindi naiisip gawin ni Stella yun sa'yo. Hindi niya kayang gawin yun. She's weak. Iiyak lang siya. Hindi siya kikilos. And yet, pinaghinalaan mo siya na ginagantihan niya tayo. Pero pwedeng may ibang taong kumikilos para sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang hinala ko. At alam ko, one day, malalaman natin kung sinong nasa likuran ng lahat ng to. Oh my God. Nandito nga si Perry. Ihain nyo na yan para makakain na tayo. Eto na, mother. Eto na. Gutom na ako. Yan, mga paborito ninyo yan. Sarap. Ay, galing-galing nyo talaga magluto. Yung pinggan, yung pinggan. Ayan, dali lagyan na natin. Yung pinggan. Yan. Oh, Sir Miguel, ayan, sakto. Halika, kain ho tayo. Nagluto si Inay. Naku, napakagaling niya magluto. Magugustuhan nyo. Tikman nyo. Yes, tara. Oo. Mukhang masarap nga. Hoy, favorite ko yan. Talaga? Oo. Galing ah. Ay, teka. Si Perry tsaka si Megan ha. Tawagin ko lang sila. Okay. Meron pa mga prutas doon sa ano. Hugasan mo tapos dali mo dito. Ha? Gloria, meron sana akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Napag-isip-isip ko, gusto ko sana malaman ni Stella ang totoo na ako ang tatay niya. Bakit nagbago ang isip mo?
Kasi gusto kong ipagmalaki niya ako na kahit na naging masama ang tatay niya, nagbago, nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Hayop ka, Perry. Magtutos tayo ngayon. Oh my God. Stella? Paano nabuhay si Stella? Oh my God. Lucci, nakita ko si Stella. You were right. Buhay nga siya. Asawa niya si Gloria Mariano? At may anak din siya, si Stella Mariano. Ang asawa ko? Konektado si Fidel. Sa asawa mong malas. Hindi ko ma-accept na niloko lang ako ni Perry. And for what? For that girl? For Stella? Hindi lang pilat ang ibibigay ko sa kanya. Pati buong katawan niya susunod ko. Sina Lucci, Misha at Dina, pag malaman nilang buhay ako, malamang isisisi nila sa akin lahat ng ginawa natin sa kanila. At babalikan nila ako. Stella, natatakot ka ba? Alam ko kung anong kaya nilang gawin. At alam kong mas marami pa silang pwedeng gawin sa akin at sa mga taong mahal ko. Lalaban tayo. Apoy sa apoy. Excited na akong ibigay ang welcome back gift ko sa kanya. Perry, Stella, problema tayo. Let's go.